Ano ang mangyayari sa isang bansa kapag itinulak na ito sa sukdulan? Ano ang mangyayari kapag ang mga tahimik at masunurin ay paulit-ulit na ninanakawan ng sariling buwis? Ano ang mangyayari kapag 40 taon nang tiniis ng mamamayan ang trapiko, baha at bulok na infrastruktura? Samantalang, ang mga ahensiyang dapat lumutas nito ay nagpapasasa sa Rolls-Royce. Ang mga Pilipino, sawang-sawa na. Setyembre 21, 2025, sa ika-53 anibersaryo ng Batas Militar, daang-daang libong Pilipino ang bumaha sa mga langsangan mula Luneta hanggang EDSA, mula Baguio hanggang Cebu, Bacolod at Marawi. Hindi napigil ng bagyong Nando at rumaragasang ulan ang kanilang panawagan. Lahat ng kurap dapat managot. Tinawag itong baha sa Luneta at ang trilyon peso march, mga kilos protesta laban sa multi-trilyong pisong iskandalo sa flood control projects, ghost contracts, kickbacks at mga proyektong papel lamang. Samantalang milyon-milyong Pilipino ang araw-araw binabaha. Dahil mga bastos sila, mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Ang hindi matatapos ang galit bukas. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga maglanakaw. Maging si Vice Ganda, kilala sa pagpapatawa, nagbitaw ng pinakamatalim na salita. Diretsahang hinamon ang mga tiwaling politiko at nanawagan ng mabigat na parusa. Ang kanyang boses nag-echo sa sigaw ng libu-libong ordinaryong tao. Makukulay at mapanlikhang simbolo ang sumabog sa lansangan. Mga payong bilang biro sa kontraktor na nagmayabang ng Rolls-Royce. Isang lalaking may kapansanan ang nagwheel ng 7 kilometro papuntang EDSA. Isang aso ang may bitbit na mensahe, nangangagat ng mga kurap. Isang bagay ang hindi inaasahan, kasama na rin maging ang ilang Duterte supporters. Ang dating tinatawag na diehard Duterte supporters o DDS, mga taong buong puso nung ipinagtanggol ang dating Pangulo laban sa kritisismo, na yon ay nakikisigaw na rin laban sa korupsyon. Nagdaos din sila ng sariling pagtitipon sa harap ng Camp Aguinaldo Gate 4. Ayon mismo sa pulisya, wala silang rally permit, ngunit ipinatupad ang tinatawag na maximum tolerance. Para sa ilan, malinaw ang doble karang pamamalakad. Bakit ang mga hindi DDS kinakailangang kumuha ng permit at pinipigilang magprotesta samantalang ang mga Duterte supporters ay pinayagan? Sabi ng rally, kailangan nyo ang permit, pero ang pagdalaga, walang permit. Mag-permit ba pagdalaga? Wala. Mag-permit ba pagdalaga? Wala. Kung ako nilakawan, ikaw din. Kayo din. Lahat kayo nilakawan. Tapos hihingan nyo kanila ng permit. Ang ganitong sitwasyon ay lalo pang nagpasiklab ng galit sa mga ordinaryong nagpo-protesta. Sinabi niya noon, tatapusin ang droga, tatapusin ang korupsyon. Pero bakit ganito pa rin? Bakit trilyon ang nawawala? Nasaan ang pagbabago? Yan ang hinaing ng ilan sa kanila. Ang kanilang presensya, dagdag bigat sa mensahe, hindi na lamang oposisyon, kundi mismong mga dating kakampi ang tumalikod at sumama sa panawagan ng hustisya. Utak adik yan eh. Utak talangka yan eh. Hindi ito tunay na rallyista, kundi mga pasaway na sumisira ng ari-arian. Sa mga opisyal, sila'y mga kriminal. Ngunit sa langsangan, sila'y mga ordinaryong mamamayang itinulak sa sukdulan ng paulit-ulit na pagkakanulo. Ayon sa pulisya, naghagis ang mga kabataan ng bato, bote at molotov. Ngunit ayon sa mga nakasaksi, transyon, silt at tirgas ang pinaligo sa mga nagmamartsa. Pagsapit ng gabi, punuan ang mga ospital,
hindi lang ng mga sugatang pulis, kundi ng 20 kabataang duguan. Sa Recto, sumambulat ang kaguluhan. Sabi ng gobyerno, looting. Para sa ilan, desperasyon. Patunay ng lungsod na ginugutom, hindi pinapangsin at pinaiikot ng mga pangakong wala namang katuparan. Pagsapit ng hating gabi, 113 ang naaresto, 51 sa Ayala Bridge, 21 sa Mendiola, 41 sa Recto Avenue. Marami ay menor de edad, ang iba nakasuot pa ng uniforme ng paaralan. 2 ang nasawi, isa dahil sa saksak, isa nakikipaglaban pa sa ospital matapos tamaan ng bala. Karamihan ng mga rally nationwide ay mapayapa, pero sa Maynila may ilang grupong bayolente, pasaway at mapanira. Ganito ang pahayag ng kapulisan. Ngunit ang katotohanan, libo-libo ang sumigaw, libo-libo ang lumaban. Ang galit ay hindi iilan lamang. Ito'y sama-samang hinanakit ng isang henerasyong sawang-sawa. May investigasyon na. Itinuturo ng ilan ang impluensya ng banyaga o slogan mula sa isang rapper, "No face, no case." Ngunit ang katotohanan, mga Pilipino ang nasa likod ng maskara. Mga kabataang sawa sa talumpati, mga taong gutom sa hustisya. Setyembre 21 nagsimula bilang araw ng paggunita. Natapos ito sa dugo, apoy at basag na salamin. Ngunit hindi basta sumisibol ang karahasan. Lumalago ito kung saan dinudurog ang pag-asa, kung saan paulit-ulit na niloloko ang mamamayan, at kung saan isang bansa ang naiwan ng walang ibang pagpipilian. Ilang araw matapos ang malalaking kilos protesta laban sa korupsyon, isang bagong pagsabog ng balita ang yumanig sa Senado at Kongreso. Inihayag ni Justice Secretary Boying Remulla na magsasampa ang NBI ng kasong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada at Kongreso Zaldico ng Ako Bicol Party List. Bas ito sa sinumpaang salaysay ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara na nagdawit sa mga mambabatas sa umano'y kickback scheme sa Bulacan. Ang pahayag ni Alcantara ay sinusuportahan pa ng iba pang dating DPWH engineers na nauna nang nagsiwalat ng anomalya. Kasabay nito, naglabas ang Anti-Money Laundering Council ng freeze orders sa mga account ng mga opisyal na iniimbestigahan. Ang mga kasong may kinalaman sa PDAF ay naresolba na ng korte matapos ang masusing proseso ng batas. Hinding-hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Sa tingin mo ba ito na ang katapusan ng protesta? O mas marami pang paparating? Paano natin hihingin ng hustisya at pananagutan mula sa mga magnanakaw? Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.